Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Eh, paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Eh, para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako? Kailan nyo mang gusto mangyari? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So, anytime. So, dapat Tapos ngayon na, noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita. What's up mga kababayan? Use That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si VP Sara mga kababayan. Magpa-drug test tayo at magpa-neuropsychiatrist test din tayo. Yan ang matapang na hamon ni VP Sara. Dito kinaliza ang babongit at ang mga yanggons nito. Nawika niya kung may topak siya na binabalita ng mga pulpul na kongreso, malamang sa malamang mas may topak ang mga nagsasabi nito. No? Kung kaya naman, hinamon na ni VP Sara na magpa-test silang lahat. Naku naman po, grabing pag-aalboroto to mga kababayan. Mukhang nagsisimula na si VP Sara at hindi na mapigil pa. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, habang pinapanood ko tong video na ito hindi ko maiwasang matuwa no, sa mga winiwika ni VP Sara na kung ako mismo nag-enjoy no, dito sa mga sinasabi niya, panigurado mga kababayan mas mag-e-enjoy kayo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Unang-una, ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Talking about desecration of a body is not desecration of the dead. Dapat sana siguro as a lawyer maintindihan niya yon kagad. But apparently, sabi nga ng iba, pag mabilis ka, meron talagang mga mabagal ang pick-up. So, yan yon. And the next one is neuropsychiatric exam. Wala akong problema doon. Game tayo. I will call that neuropsychiatric exam. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapa-re-elect pa yan. They are running as re-electionists. So, gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. Eh, paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nilang unstable. Eh, para sa akin, unstable din kayo. Bakit niyo ako? Tama lang yun, VP Sara. Sinasabi nila na may topak ka, may topak din sila. Mas malala pa nga. Inaatake. Diba? So, I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug tests. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. including speaker, ma'am. As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, sa 1st District of Davao City. Now, 2 lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron pang ibang kandidato. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo Duterte. And as a voter, I demand na magpa-drug test sila. Kayong lahat, mga kababayan, as voters, you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates. Dahil kung unstable ako, sa paningin ko, unstable din sila. So,
bakit ka naman magagalit kung ang inaatake mo ay sumasagot? Diba? Yes? Red? Yes, ma'am. Okay ka dyan. Yes, ma'am. Okay, sige. So, okay tayo dyan. Wala problema dyan. Yan ang demand ko ha. 2 test sa akin, isa lang sa kanila. Oh, biyado pa ako. Pero ma'am, sinasabi niyo rin ang statement sila. So, dapat meron din silang neuropsychiatric test. Hindi, pinapadali ko na lang kasi sa kanila eh. Kasi, diba? Para madali tayo. So, we call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro, is it called that way, to set the guidelines para sa amin. Lahat. Okay? Lahat ng butante mag-demand ng drug test sa ating mga congressman candidates kasi unstable din sila. Saan po dapat gawin ang drug test, ma'am? Sa private hospital o sa public hospital? We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Tulungan nyo kami to set the guide. Kailan nyo ma'am gusto mangyari yung test? Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after ha, kasi hindi magdodroga yan ng 3 months, tapos na yung testing nila. So, anytime. So dapat Tapos ngayon na. Tapang talaga ni VP Sara. Galing. Grabe mga logic niya. Iiyak na naman ang mga trolls niyan. Iiyak na naman. Itong sinaliza at ang babongit. Nako naman po. Ayun na, Dapat 10 ngayon months. na. Magpa-drug test tayong lahat at dagdagan ko ang sa akin neuropsychiatric test. Game! Tayo dyan. Ma'am, what if po ma'am sabihin ng young guns na you're just bluffing po, ma'am? I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Oh, may ganito ng resume for si Congressman Colong, pero wala nga lang isang. Diba? Oh. Diba? Ayaw nila magpa-drug test. Bakit kaya? So hanggang So- congressional lang, ma'am. Yes. So yan. Okay ako. Wala tayong problema dyan. I will do your neuropsychiatric exam. And mind you, hindi yan first time. Naka-neuropsychiatric exam na ako dati nung nag-apply ako as PAW lawyer. And naka-neuropsychiatric exam na ako in a court case. So, pangatlong neuropsychiatric exam ko na ito na kung sakasakali, mag-i-call nila ang dare ko. Drug test sa inyo, dalawang test sa akin. Yes. So, unstable, unhinged, unbecoming, unsound mind. Meron pa isang ulitin nyo na lang. Yes. I'm not any of those. Ang problema kasi ngayon sa mga politiko, they have never seen a politician who has nothing to lose. They have never seen a politician na IDGAF. Kung sa Bisaya pa, bala mo din na makigdumog ko sa kanal. Yan ang problema. Kasi, I am not like them. And ang tendency sa mga ganito na mga tao, sasabihin nila, crazy, lukaret, Correct. maluka, buang, desperada. Bakit ako desperada? I am Vice President of the Republic of the Philippines. I am not going anywhere. So anong ikakadesperada ko? Diba? So yan yung problema dyan. Yan yung problema nila. Because they've never seen anything like Sara. Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget. Hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na umahimik. Panis. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Ngayon, merong isang tao sasalita kontra sa... Wala ako sa akin. Okay, sandali. Yari kayo. Nung mukhang painit ng painit niyan. Ha mga kababayan, anong sa tingin nyo? Na mukhang nagsisimula na mag-alburuto
ang ating Vice Presidente at ibunyag ang mga bako ng mga nasa loob ng gobyerno at uunahin itong mga young goons. Saan ako? Doon sa tinatawag nilang buang. Tinatawag nilang luka-luka. They did that to MDS noon. Pero they cannot do it to me ngayon. Lahat ng psychiatric exam na gusto ninyo, let's go. Gusto nyo pa, televised ang exam, ang tests. So you're also challenging them na maging televised ang test? Oh, yeah. Dapat lang. Dapat nakalagay yan dun sa guide. Hindi pwedeng magsikreto-sikreto kayo dyan ng testing ninyo, ha? You said po na you're speaking against the government. You're positioning yourself as the opposition. Rinig yun mga kababayan, Sila bawal ang daw ang nag-aano sikreto. sa akin. Sila ang nagtutulak sa akin, eh. Sila talaga ang inaatake nila ako. Tapos, pag sumagot ako, nagagalit sila, ginagaslight nila ako. Mr. Deception. Kung pinabayaan lang sana nila ako sa Davao. I was mayor already. I was unopposed. Kung pinabayaan lang nila ako sa DepEd, nagtatrabaho lang ako dun, wala akong ginagawa sa kanila. Kung nag-resign ako sa DepEd, kung pinabayaan lang nila ako. Diba? Inunahan nila. Ayan tuloy, lumaban na ang Agila. Wala na silang magawa niyan, mga kababayan. Mukhang panahon na para tayo din kumilos na. Dahil ang ating Vice Presidente ayan na, nagbubuga na ng apoy sa mga bangag. Na gawin ko yung trabaho ko sa Office of the Vice President. Kahit magtanim ako ng puno, araw-araw, pabayaan niyo lang ako. Kasi may pagbabago campaign naman kami, tree planting, educational advocacy, lahat yun. Problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, yung inaaway nila, nagagalit sila, and sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Correct. Hindi ako known na palaaway, except inuunahan ako. Ano tingin nyo, yung mga anak ko, Okay. they are now coming to their defense? I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin. Ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity na gagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? O kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Hindi nga ako nag-react nun. Hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin. Hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang inano nila? Security, kunin namin lahat. Sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lahat. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate, yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa pagbubulpi, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila, excuse ko na lang, let's give them privacy, but one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumura, ha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig, pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol,
pero ginigipit nila. Ma'am, How is pulot-pulo your ng pag-atake. relationship with Senator Amy Marcos? Gago pala kayo eh. Politika. Ano yan? Grabe talaga si VP Sara. Sinabi ko sa inyo, perpetuation power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, diba, na another time si Martin. Oo, sa susunod na. Ma'am, yun nga po politika. Sabi ko kasi ni Governor Matthew Manoto na pinersonal daw nyo yung dapat sana yung politika na. I-review nyo. Ayoko na banggitin eh. Lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang nauna. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin eh. Are you talking yun? Is akin. Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. Sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship status with Senator Amy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya. And she was cold. Cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Naku, Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? anong meron kaya dun mga kababayan? Oh, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, ano si Senator Amy sa iyo ngayon? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam nyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Tabu siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala.